Hindi ko lahat na dito na ang alamat ko. Huh? Ay, mali. Ang alamat ng gwapo. Noong panahon ng mga taong bundok, sa isang tribo na kung tawagin ay Purohiwa. Ano? Purohiwa? Doon, ang tawag sa tribo, Purohiwa. Puro babae ang naninirahan dito. Ano po, no? Puro babae yung mga mamamayan. Ang tawag sa tribo ay tribo Purohiwa. Okay, tawag po. Maliban sa dalawa, si Ingkong Tig-Asin na tumatayong pinuno ng tribo Purohiwa at ang kanyang apo, si Bubot pa. Ano ba? Dalawa lang yung lalaki doon sa tribo. Di ba naintindihan? Makinig ka kasi. Sige po, sige po. O, dalawa po yung lalaki sa tribo, Purohiwa. Si Ingkong Tig-Asin at saka sino po? Yung kanyang apo, si Bubot pa. Tapos po. Si Bubot pa ay isang 10 taong gulang na batang lalaki. Namatay ang tatay ni Bubot pa sa digmaan. Bagay na dinamdam ng husto ni Ingkong Tig-Asin dahil ito na dapat ang susunod sa kanya bilang pinuno ng Purohiwa. Subalit dahil sa hindi inaasahang pangyayari na ambush ang mga mandirigma ng Purohiwa ng mga barbaro. Kaya nasawi lahat ng lalaki ng tribo Purohiwa kasama na ang anak ni Ingkong Tig-Asin, si Lasma, ang tatay ni Bubot pa. Malas yun, no? Malas. Lasma nga eh. Kaya naman kahit bata pa si Bubot pa, ay tinuruan na ito ni Ingkong Tig-Asin kung paano pamunuan ang tribo Purohiwa. Kaya bata pa lamang si Bubot pa ay marunong na ito ng gawain ng may edad na lalaki. Kaya marunong na rin siyang magsariling sikap. Marunong na siya magsikap, sarili lamang yung inaasahan niya. Hindi ibig ko sabihin, masyado kasing mahaba. Tapos po. Subalit dahil na rin sa katandaan, dinapuan ng matanding sakit si Ingkong Tig-Asin. Kung anong klaseng sakit, hindi ko alam. Wala pa kasi mga bigating ospital nun. At dahil nararamdaman na ni Ingkong Tig-Asin na malapit na ang kanyang katapusan, kumanta ito ng My Way. Ay, stay, magit na. Ipinatawag pala niya ang lahat ng babae sa buong Purohiwa, kasama rin ang kanyang kaisa-isang apo, si Bubot pa, para magsagawa ng isang special announcement. Nang dumating na ang lahat ng babaeng mamamayan ng Purohiwa, pinalibutan ng mga ito si Ingkong Tig-Asin sa kanyang higaan. Pinadaan din nila si Bubot pa. Paglapit nito sa kanyang lolo, hinawakan ni Ingkong Tig-Asin ang kwan ng kanyang apo. Yung kamay, nakalimutan ko lang. Ang sasabihin sana ni Ingkong Tig-Asin kay Bubot pa ay ganito: "Ikaw, apo, magandang lalaki tulad ko, ang itinatalaga kong bagong pinuno ng tribo Purohiwa. Kuha mo." Subalit dahil naghihingalo na, ang tagal niya kasing naghintay sa pag-assemble ng mga babae sa Purohiwa. Tagal-tagal eh. Ang nasabi lamang tuloy ni Ingkong Tig-Asin kay Bubot pa ay, "Kawapo, magandang lalaki. Kawapo, magandang lalaki." At siya ay kinuha na ni Lord. Si Lord of the Ring. Ang pinakapamosong embalsamador noong unang panahon. Tapos po. Sabi ng isang babae, "Ano daw yung sabi ni Ingkong?" Sagot ng isa, "Ang narinig ko lang, magandang lalaki daw. Kawapo. Kawapo daw yun." At magmula nga noon, ang tawag na sa magandang lalaki ay kawapo.
Pero nang tumagal ito rin ay naging barbers. Ay, siyempre, guwapo.